Good evening everyone. So I am Delary Malaro from Batch 4. So yung topic po ni Pastor Russell today is all about yung sa asawa po. So hindi ko na kakomplituhin yung title, but this is for the husband and wife. So meron dalawang terms dyan. We have the egalitarian and yung isa naman yung completarian. So yung egalitarian daw po kasi yun yung equality, kumaga pantay yung authority at of course yung pantay yung authority, both party, lalaki, babae, parehas pantay, parehas ng karapatan, parehas ng authority. At when we say completarya po is yun daw po, pantay po sila ng pinalalagyan pero may mas authority ng lalaki. When we say may mas authority ng lalaki, merong mas karapatan ng lalaki when it comes to authority, kung makakaya niyang utusin ng girl. So, dyan po, ipinalawanan ni Pastor Russell yung difference ng dalawang yan. At of course, ipinalawanan ni Pastor Russell dyan yung kahalagahan ng pagkakasawa na ang mag-asawa hindi po magkalaban yan sa isang away. Ang kalaban po nila ay yung away at dalawa silang magkakampi. So, pinaliwanag ni Pastor Russell yung kahalagahan ng pagkakaroon po talaga ng trust and of course yung samahan, yung pagmamahalan sa gitna at sentro ng kanilang relasyon. Siyempre maganda talaga sa pakiramdam pag ang sentro ng relasyon nyo is si God. Kasi si Lord, kaya niyang i-humble yung isang tao kahit na sobrang yapang mo pa, sobrang ikaw yung pinakamataas ng pride, sobrang ikaw na yung kalang hindi ka nagkakamali. Pero pag si Lord yung naging center ng relasyon niya, wala kang magagawa kasi kay Lord ka makikinig, sa kanya ka makikinig, sa kanya ka kukuha ng mga life's lesson. Maganda talaga sa pag mga nangyayari sa buhay ng mag-asawa ay sinasabi natin sa Panginoon kasi si Lord yung nag-aayos niyan si Lord yung ang-fix ng mindset ng bawat isa kasi alam naman natin na sa ako talaga sitwasyon ay alam mo yun talagang mainit yung mga ulo ng parehas na mga para dito, pero pag nagpalipas ng oras okay naman. So si Lord yung nagawa na ng paraan yung bawat tao kasi mahal niya tayo so natutuwa siya pag siya yung ginagawang sentro ng buhay natin kasi hinahayaan natin siya na mag-decide para sa buhay natin, para sa buhay ng relasyon natin, ng mga anak natin, kung magkakata na magiging anak. So masaya yung part ni Lord pag lagi siya yung pinaprioritize natin, pinapriority natin. Kaya wag natin hayaan na ikalungkot ng Panginoon yung bagay na simple lang naman. Kaya naman talaga natin i-provide maliit na bagay pero may hihirapan tayong ibigay sa Kanya. Kasi si Lord kaya niyang ibigay sa atin kahit yung pinakamalaking bagay na walang halong kapalit or kahit ano. Hindi matamot ang Panginoon natin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. That's all po. Thank you po for listening. And God bless everyone. At mag-church po tayo kada linggo at mag-pray. Bye!